looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at muli tayong nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement for tonight, May 6 po ng Wednesday. Tayo manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita. Muli na aming pag-aaralan. Sa lahat ng nakikinig, abutin niyo po ang pangangailangang spiritual nila. Encourage sila, matuto ng prinsipyo, at patuloy na pagpalain ng kanilang pamilya. Ama, patawad sa kasalanan nagawa sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito na po tayo sa Luke chapter 9 verses 46 to 48. Bible says, "Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest." So may mga argument po sila na sino ang greatest. And Jesus, perceiving the thoughts of their heart, took a child and set him by him. So kumuha po siya ng bata. And said unto them, "Whosoever shall receive this child in my name receiveth me, and whosoever shall receive me receiveth him that sent me. For he that is least among you, the same shall be great." Yan po ang pamagat natin, the same shall be great. Kasi ang usapin po dito, who is the greatest? So kumuha ang Panginoon ng bata, the one who will receive him shall be great. Sabi niya. Okay? Oho, tingnan po natin. Yung greatest po dyan, megason sa Hebrew Greek word, larger. Yung great naman po ay megas sa Greek word, ang ibig sabihin ay high or exceedingly strong. So, the disciples argue over who is the greatest, prompting Jesus to redefine greatness through humility. By placing a child beside him, Jesus teaches that welcoming the lowly in his name is equivalent to welcoming him and God. So, yung pagtanggap sa bata, ay pag-welcome po sa Panginoon. Kaya mahalaga po ang bata. Diba? Yung mga dinidi-BBS po namin, meron pong 18 sa Santiago at dito po ay dumadami rin po. So, pero, makukulit po sila. Talagang kakaiba ang mga batang galaw nila ngayon. So, tayo ng tayo, CR ng CR, yung pakikialaman yung hindi kailangan pakialam, binubunod yung mga plans, at kung ano-ano. So, napaka-kulit. Pero, sabi ng Panginoon, kung sino ang tumanggap sa batang ito, the same is the greatest. Diba? Kaya, mahalaga po ang mga bata sa Panginoon. So, through greatness, He explains lies in being the least. So, being the least. Sa number 1 po, dito sa Luke chapter 9 verse 46, yung sabi nga, who should be the greatest? So, even the disciples struggled with pride and comparison. Tingnan niyo po, nagkukumparahan yung mga disciple. Di ba? Sa katunayan, sabi ng Bible, they that compare themselves to others is not wise. Pasensya na po. So, those that compare themselves to others is not wise, sabi ng Bible. Kaya nga po, wag i-compare yung sarili kasi we are made differently. We are made unique to each other. Walang magkakaparehas po. Kaya kung gaano ka ginawa ng Diyos, pasalamat ka. Di ba? Kung sino ka ngayon, pasalamat ka. Kung saan kanya inilagay na pamilya, pasalamat ka sa Panginoon. So we are not comparing ourselves to others. Just like these disciples,
ay meron silang pride who is the greatest. So, you don't need to compare yourselves to others because you are made differently. You are made unique. You are made special to God. So, kung anong pwede mo lang gawin sa Panginoon, yun ang gawin mo. Di ba? Number 2, we naturally seek recognition, but the mindset leads to competition instead of unity. Pag kino-compare mo po kasi sa iba, ay gusto niya nilang ng recognition. Ay ito, ma-great siya. Yun ay isang great naman. Alam niyo po, ang great lang po dito ay ang Diyos. Tayo po ay servant lamang ng Panginoon. He is our master, we are His servant. Kung servant ka, magsiserve ka. Hindi mo kailangang itaas ang iyong sarili. Hindi kailangan ng recognition, di ba? So, naglilingkod ka sa Diyos, nagdadrive ka, usher, Sunday school teacher, and choir member, musician, and anumang ministry mo sa church, hindi mo kinakailangan laging ma-recognize. Bakit? Servant tayo ng Panginoon. Let God recognize you. The Bible says in Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Alam naman ng Panginoon yan. Di ba? Kasi kung may comparison, ay you seek recognition. If there's a comparison, you are seeking recognition. You don't need recognition. God recognize you as long as you are doing it heartily as to the Lord and not unto men. Diba? So, the mindset is competition instead of unity. Tandaan niyo po, ang church po at ang pamilya ay unity po yan. Walang kinakailangang great dyan. You are servant to your family. Kung anong pwede mong gawin, nakakayanan mo, itulong mo sa iyong pamilya. Hindi yung competition. Or yung nagmamalaki. Alam mo, yung nagmamalaki, pag nagtampo yan, iiwanan niya ng kanyang pamilya, ang kanyang church. Bakit? Naghahanap ng recognition. Nagmamalaki. Walang recognition. Hindi po natin kailangan ng recognition because we are sinners saved by grace and we are serving others. Unity po, hindi competition, kundi iisa po tayo. Alright? Na body of Christ. Iisa po ang pamilya po natin. Pangalawa, at dito sa Luke 9:47, and Jesus perceiving their thought of their heart took a child and set him by him. Okay? So Jesus sees the heart, not just outward action. So ang Panginoon, nakikita niya ang puso ng bawat isa sa atin. He uses a child, someone with no status, to redefine what matters. Tignan niyo po walang status symbol, walang ranggo, walang posisyon. Ordinaryong bata, pero sabi niya, ito ang mahalaga. Di ba? So, ang mahalaga ay paglingkuran, tanggapin ang child, respetuhin ang child. Kasi pag nire-respeto natin yung bata, nire-respeto mo lahat ng tao. Di ba? Kung may respeto ka sa bata, ire-respeto mo anuman ang kalagayan ng tao. Kasi tao yan So, sino mang tumanggap sa batang ito, sabi ng Panginoon, yun ang greatest. Sabihin, ay magtanggapin mo kahit sinong tao, respeto mo. God values humility over self-promotion. Marami tayong nababasa sa Biblia that God gives more grace to the humble and He rejected the proud. Diba? He despised the proud. Pangatlo po, dito sa first part ng Luke 9:48, and said unto them, whosoever shall receive this child, in my name receiveth me. Kung tinanggap niyo ang batang ito, sabi ng Panginoon, ni-receive niyo rin ako. So how you treat the least reflects how you treat Christ. Kasi pag ni-receive niyo ang batang ito, nire-receive mo na rin ang Diyos. So, sa Panginoon po kasi, namatay po siya para sa lahat, kahit bata, kahit hindi ka respeto, kahit makasalanan, yan po ay pagpapakumbaba sa Panginoon. Pag tinanggap natin ang bata, tinatanggap mo rin ang Panginoon. In other words, kahit pinaka-least sa Panginoon, pagka pinahalagaan mo yung least, you are the greatest. Diba? Showing kindness to the overlooked is an act of honoring Jesus. So yung pagpapakita ng kabutihan sa mga na-overlook or na-despise ng lipunan or hindi mahalaga sa lipunan. Diba?
So pag nagpakita ka ng kindness sa mga mahihirap, sa mga bata, sa sino man na mga hindi pinapahalagan ng lipunan, ay act po yan of honoring Jesus. Paglilingkod po yan sa Panginoon. Meron ngang si Ma'am Rose nga noong pumunta dito sa Camden At nagkumain po kami sa mga inasal. May mga nakita siyang mga bata doon sa labas, nangihingi. Bumili siya ng pagkain sa kanila. Binilhan niya. So showing kindness is honoring Jesus. Diba? So yung middle po ng verse 48, whosoever shall receive me, receiveth him that sent me. Pag tinanggap naman natin ng Panginoon, tinanggap na rin natin ang Diyos Ama. So there is a direct connection between serving others and serving God. Again, pag pinaglingkuran mo ang iba, diba, tinanggap mo yung bata, tinanggap mo rin ang Panginoon. Pag tinanggap mo rin ang Panginoong Jesus, tinanggap mo rin ang Father. So there is connection. Serving others is serving God. As long as you are connected to the church of God. Because God gets glory in the church. And then loving people is part of loving God. Pag mahal mo ang tao, pagpapakita yan ng mahal mo ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi nakikita Yung tao nakikita. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos na di nakikita kung yung tao na nakikita hindi mo mahal? Hindi mo mahal ang asawa mo, mahal mo ang Diyos. Hindi mo mahal ang pamilya mo at ang mga anak mo, mahal mo ang Diyos. Hindi. Ang pag-ibig sa tao, pag-ibig sa Diyos. Diba? Kasi mas madaling ibigin ang nakikita kaysa hindi nakikita. So mahalin po natin ang ating pamilya. Huwag mong awahin ng nanay mo, tatay mo, anak mo. So kundi mahalin ang ating pamilya. So last part po ng verse 48, for he that is least among you, all the same shall be great. So sabi ko dyan, true greatness is humility and service. Ang tunay na greatness ay pagpapakumbaba at paglilingkod. Diba? So hindi mo kinakailangan ng mataas na pinag-aralan, edukasyon, masteral, doctoral, para maging great. Kasi sa Panginoon, yung tumanggap ng list ng bata, great sa Panginoon. Diba? Parang humility, paglilingkod, being a servant. Akala bala natin sa mundo, pwede ang standard ng greatness sa mundo, mayroon kang professional ka, masteral, doctoral, may posisyon ka, may ranggo ka. Yan ang mundo. Pero sa Panginoon, hindi ganyan ang description niya sa greatness. Ang greatness sa Diyos, the same shall be great ang mensahe natin, di ba? Yung tumatanggap sa bata. Other words, may pagpapakumbaba tayo, paglilingkod, may respeto, tinatanggap ang mga walang pakialam, walang halaga sa lipunan. So next, God's standard is the opposite of the world's. Lowering yourselves in the service leads to true honor. Yun po, paglilingkod. Sa ating pong principles of the day, mga kapatid, sabi ko dyan, the greatest is the one who received the least. Yeah? Pag tinanggap mo yung list, you are the greatest. Yun po yung sabi ng Panginoon, the same shall be great. Servant attitude. So 2, humility will keep you in the service of ministry and family. Pakumbaba lang, para manatili ka sa ministry mo at sa family mo. Pag may pride na yan, destruction na yan. Proverbs 16:18, sabi ng Bible, pride goeth before destruction. So be humble to keep you in the service of your family and your ministry. Wala namang makakatalo po sa sa humble na tao. Yung servant, yan ang greatest, yung servant, yung humble sa Panginoon. Okay? So, dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa buhay ng mga nakikinig. Bless po ang kanilang pamilya, karoon ng humility sa kanilang relasyon, at paglilingkod sa bawat isa, sa asawa at mga anak nila, sa kasamagulang. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless you po. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. Sa lahat ng nakikinig sa Ilocos Norte, dyan sa Batak, dito sa Camden, of course, sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga, sa Abra, and dyan sa South Korea, dyan sa Saudi, Singapore, and ganun din po, dyan sa Amerika. Ang Diyos pong magpala sa bawat isa sa atin. See you in the next episode of our Daily Words of Encouragement. Good night po. God bless you all. I love you. Please pray for our DBBS po. Birthday na po bukas, that God will provide for the next. God bless you po. Magandang araw.
gabi po sa bawat isa sa shout out Kuya Pigs, Kabayus yan sa Pampanga, at Aika, Aya, magandang gabi po sa inyo dyan. Napipray po namin kayo. Kuya Pig, sabi niya, only God is worthy of praise. 1 Thessalonians 2:4. But as we are alive of God to be put in trust with the gospel, even so we speak. Not as pleasing men, but God who is trieth our hearts. Thank you po dyan sa comment mo, Kuya Pigs. God bless. Mag-comment lang po kayo, babasahin po natin. Be a part of being a blessing to others and part of being an encouragement to others.